Gustong imbitahan ng Senado at Kamara si dating Pangulong Rodrigo Duterte para sa investigasyon tungkol sa umunoy gentleman's agreement. At nakatutok si Mav Gonzalez. Meron bang gentleman's agreement o wala sa pagitan ni na dating Pangulong Rodrigo Duterte at Chinese President Xi Jinping? Yan ang gustong alamin sa pinamamadali ng investigasyon ng Senado sa issue kung saan gustong imbitahan mismo ang dating Pangulo at mga tauhan niya. Duterte and his men all have conflicting claims. Ang gulo nilang lahat. Parang gobyerno niya nung siya ay pinuno. Their contradictory statements all the more required that the Senate resolution I filed be heard at the soonest possible time. Pinalagan din ng Senadora ang pag-iit ng dating Pangulo na maayos ang sitwasyon sa West Philippine Sea sa kanyang termino. Paalala niya, noon nagpatupad ng fishing ban ang China sa mga Pilipino at nangharas ang Chinese Navy ng mga Pilipinong mamamahayag. But this is within the exclusive economic zone of the Philippines. Mas marami pang insidente ng pananakot at pagbabanta na hindi na isinapubliko noon. Huwag na niyang ipagtanggol ang best friend niya. Walang napala ang Pilipinas doon. Sabi naman ng Senate Minority Leader, malamang unconstitutional ang umano'y gentleman's agreement. Una sa lahat, hindi natin alam anong proseso ang susundin natin kasi unrecorded siya eh. Wala tayong ebidensya. Ano ba yung agreement? So wala. So what is this? Is this a treaty? Is this an international agreement? Is this an executive agreement? Ang constitution kasi natin, transparency ang isang prinsipyo dyan eh. Tapos kahit nga rito sa ordinaryo natin mga transaksyon, hindi binding pag hindi nakasulat. Hindi pwede yun dahil lang sa salita ng isang tao. Hindi po pwede. Kahit pinakamataas na executive official pa man yun. Wala pa man ang investigasyon ng Senado, may mga mungkahing magharap ang Pangulo at dating Pangulo, halimbawa sa National Security Council. Meron ng mekanismo. Pwede imbitahin yung former president. For the incumbent president to invite past president. Pero wag na sa Senado, sabi ng isang kaalyado ng dating Pangulo. Mag-usap na lang sila ng private. Hindi na kailangan idaan sa hearing at malaman pa ng China kung ano yung pinag-uusapan natin. Maging sa Kamara, may nagsusulong na paimbestigahan ng umano'y kasunduan at imbitahan din ang dating Pangulo. Mas maganda, naka-oath siya na magsasabi talaga kung ano yung sinabi niya. Pagpunto ng House Deputy Majority Leader, constitutionally void o walang bisa ang kasunduan kung meron man. Pagsuko raw ito sa ating karapatan sa EEZ at katumbas ng bagong national policy na ito na dapat ilagay muna sa isang tratado at ratipikahan ng Senado bago magkabisa. Para sa GMA Integrated News, Mav Gonzalez, nakatutok, 24 oras.